Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 191 ng International League. Sumablay nga ulit ang ginawang tira nitong si Mitsui mula sa tres. At dahil ito sa nataranta siya sa ginawang pagsabay ni Jintoki sa kanya. Ngunit, dahil sa ginawang pag-save ni Hanamichi sa bolang na isablay nitong si Mitsui, nakagawa ito ng isang one-hand monster slam dunk na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Habang ito mamalalaro ng dawan ay napansin ang pagbabago sa laro ni Mitsui. Parang may mali na dito ah. Mukhang nawala na ata ang magandang laro nitong si Mitsui sa outside shooting. At dahil siguro ito sa ginawa ni Jintoki sa kanya, kaya naman, naiilang na itong si Mitsui kapag merong sumasabay sa kanya sa ere. Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka nga Yamato, at yan din talaga napansin ko kay Mitsui. Mukhang kailangan na ulit na humingi ng timeout itong si Coach Ansai dahil nagkakaroon na ng takot itong shooter nila na si Mitsui. Kaya naman, kailangan agad itong agapan ni Coach Ansai upang hindi magtuloy-tuloy ang pagsasamantala ng Dream Team kay Mitsui. Yan naman ang sabi ni Zeto, habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan itong si Mitsui. Hoy Michi boy, anong nangyayari sa'yo? Natatakot ka ba? Huwag ka matakot sa mga yan. Tandaan mo, ang dami na nating nilagpasan ng mga malalakas na kalaban. Kaya naman, ngayon ka pa ba matatakot? Ngayon, ang dapat mong gawin ay subukan na labanan niyang nararamdaman mong kaba sa iyong dibdib upang makabalik ka sa laban na to. Kaya naman Michi boy, umayos ka dahil wala akong kaibigan na madaling matakot. Yan ang sabi ni Hanamichi. Salamat sa payo mo Hanamichi, pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo na kahit kailan hindi ako natakot sa mga kalaban ko. Pero salamat talaga dahil sa mga sinabi mo, mukhang nagising na ako at susundin ko mga payong ibinigay mo sa akin. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Hanamichi naman ay napangiti na lang kay Mitsui at naganda na ito para dumipensa. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola at dinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan nito ng maigpit ni Ryota. Hoy Bansot, mukhang nawala na sa tira itong shooter niyo ah. Para bang kinakabahan na ito kay Jintoki. Yan ang sabi ni Jade. Manahimik ka nga dyan Jade. Sa tingin mo ba kakabahan itong si Mitsui sa karap niya ngayon? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil kapag nagseryoso yang si Mitsui, siguradong hindi yan kayang tapatan ng ipinagmamalaki mong si Jintoki. Pero bago tayo magpunta sa kanila, subukan mo muna kung magagawa mong makalagpas sa depensa ko. Yan ang sabi ni Ryota. Aba, sige ba? Tignan natin kung makakaya mo bang depensa ng gagawin kong pag-atake sa'yo. Sige, sumabay ka sa akin hanggat kaya mo Bansot. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mo ako magagawang mapigilan. Yan naman ang sabi ni Jade. Sabay sinimula ng inatake ang depensa nitong si Ryota. Sabay isang napakabilis na spin moves pakanan nito. Sabay ugot sa bola at dribble sa kanyang magkabilang binte. Sabay hawis sa tagiliran nitong si Ryota. At nag-double crossover pakaliwa naman ito. Nalabis na ikinagulat nitong si Ryota dahil na nga sa nagawang makalusot ni Jade sa kanyang depensa. Ano? Ang lakas ng hawi niya. Hindi ako nakapalag doon ah. Grabe talaga lalaki ito kapag gumamit na ng pisikal. Hindi ko kayang sabayan ang kanyang lakas. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang naiwanan na nitong si Jade. At nang malapit na itong si Jade sa kanilang basket, agad din naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang perimeter shot. Ngunit, laking gulat nitong si Jade dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Rukawa sa kanyang harapan at talaga namang naharangan na ni Rukawa ang kanilang basket. Ano? Ang bilis na lalaking to ah. Nakawala siya kay Todori nang walang kahirap-hirap. Patay, delikado ako dito. Kailangan ko makaisip ng paraan para hindi niya ako mapigilan. Alam ko na. Kung hindi ko to magagawang maipasok, pues gagawa ko ng paraan para makakuha ko ng puntos nang hindi niyo nahaharangan. Yan ang sabi ni Jade sa kanyang sarili, sabay dikit sa katawan nitong si Rukawa at itinira ang bola papunta sa kanilang basket. Ngunit,
hindi pumasok ang tira ni Jade sa kanilang basket. Subalit, dahil sa nagkaroon sila ng kontak ni Rukawa, itong referee ay biglang pumito ng malakas. Foul red, number 11! 2 free throw, number 39! Yan ang sigaw ng referee na labis na ikinagulat ng buong tagahanga ng Shoko. Ano? Na-foul pa ni Rukawa? Sayang naman. Akala pa naman namin sa Shoko na ulit ang bola. Magulang din pala itong si Jade. Nakagawa pa ng paraan para makasabit ang foul kay Rukawa. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang sobrang nangihinayang. At itong si Rukawa naman ay napatingin kay Jade ng seryoso. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Porket hindi mo ako kaya, gumagawa ka ng paraan para masabitan ako ng foul. Mauta ka din, pero mahina kang nilalang. Yan ang sabi ni Rukawa. Aba, ang yabang mo din naman pala is-player ng show ko. Pero kahit anong yabang ang gawin mo, kung hindi mo ako mapipigilan, wala ka ding silbi sa inyo. Aanhin mo yung galing mo kung sa simpleng galaw ko palang napipikon ka na. Yan naman ang sabi ni Jade na talaga namang natatawa para kay Rukawa. At itong si Jintoki naman ay agad na pinure itong si Jade. Nice one, Jade! Ang husay mo sa posisyon na yun ah. Akala ko talaga magagawa ka ma-block ng Rukawa na yon. Pero buti na lang talaga may utak ka at sinabitan mo siya ng foul. Yan ang puring sabi ni Jintoki kay Jade. Lahat naman tayo gagawin yon kung sakaling gipit na tayo sa posisyon. At dahil sa napakatangkad ng Rukawa na yon, nagawa niyang matakpan ng ating basket. Kaya naman, wala na akong pagpipilian pa kundi kunan na lang siya ng foul upang hindi niya mapigilan ang ating posisyon. Yan naman ang sabi ni Jade. Habang itong referee naman ay pumito na ng bigla. Jade, pumasok ka na dito para sa 2 free throw mo! Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang agad na pumesto itong si Jade at nang itinira na nga ni Jade ang kanyang free throw, agad din naman itong pumasok sa kanilang basket. Ngunit, nang itinira na ni Jade ang kanyang ikalawang free throw, nagmintis ito at tumama lamang ito sa kanilang ring at tumalbog pa itaas. Kaya naman, itong si Ayako ay napasigaw ng malakas. Shoko! Ang rebound ko ninyo! Huwag niyo ahayaan na makuha ito ng Dream Team! Kaya naman Shoko, bilisan niyo at kunin niyo na ang rebound! Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang natataranta. Maging ang coach ng Dream Team ay napasigaw na rin ng malakas. Dream Team, bilisan niyo at maganda na kayo para sa rebound! Hindi pwede makuha ng Shoko ang bolang yan! Kaya naman, pilitin niyo mapigilan ng mga manlalaro ng Shoko upang mapasa atin pa rin ang bolang yan! Dalian niyo na Dream Team! Tumalo na kayo at kunin ang rebound na yan! Yan naman ang sigaw ng coach ng Dream Team. Subalit, dahil sa mas maganda ang pwesto nitong si Hanamichi, nagawa na naman itong makuha ang rebound laban sa Dream Team. Huwag na kayong umasa pa Dream Team! Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi nyo makukuha ang rebound na to sa inyong katulad ko! Yan ang sigaw ni Hanamichi, sabay dakmangan ng bola sa itaas. At nang hawak na nito ang bola, mabilis niya rin naman itong ipinasa papunta kay Ryota. Habang itong si Ryota naman ay napabulong sa kanyang sarili. Nakabalik na agad sa pwesto itong mamalalaro ng Dream Team. Kailangan i-reset ko na lang ang bola upang makapag-isip kami ng plano para sa pag-atake. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay dribble ng mahinaon sa bola at inireset na lang niya ito. Nang bigla niyang nakita itong si Mitsui na nakapwesto sa rainbow area. At talaga namang sobrang seryoso nito na nakatingin kay Miyagi. Na para bang sinasabi nito na sa kanya ipasa ang bola. Ano? Susubukan na naman niyang tumira sa tres, pero alam ko namang kaya niyang makabawi dito. Sige Mitsui, ipapaubaya ko na sa'yo ang bolang ito. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, hindi na ito nagaksaya pa ng oras. At agad itong tumalon at tumira ng isang tres. Subalit, agad din naman itong nasabayan ni Jintoki sa itaas. At sa pagkakataon na to, muli na namang na-challenge ni Jintoki ang bolang itinira ni Mitsui. Na naging dahilan upang sumablay na naman ito sa 3-point lane. Habang ito mamalalaro ng dawan ay nadidismaya kay Mitsui. Ano ba yan? Kung ako kay Mitsui, kung ganyan na magiging laro ko, hindi ko na ipipilit pang makapunto sa rainbow area. Dahil basang-basa na ni Jintoki ang kanyang mga galaw. Sinisira niya lang ang play ng kanyang mga kasama dahil sa ginagawa niya kamalian. Yan ang sabi ni Yamato. Sang-ayon ako sa sinabi mo Yamato. Kung ganyan ang kanyang gagawin lagi, siguradong madedehado sila dito. Kaya naman, mas magandang gawin nila ay mag-focus muna sa ilalim ng basket. Dahil alam na ng kanilang kalaban na si Mitsui ang gagawa ng punto sa kanila. Kaya naman, sa kanya nakafocus ang mga mata ng kalaban. Yan ang sabi ni Zeto. Wala na tong si Mitsui. Dahil alam na ni Jintoki ang kanyang mga galaw. Kaya naman, malabo na siyang makapuntos laban sa depensa nito. Yan naman ang sabi ni Harochi. Hindi naman tatawagin na ikalawang ace player at MVP ang si Jintoki kung hindi niya magagawang pigilan niyang si Mitsui. Nakakabilib talaga itong si Jintoki.
Bago lang siya sa larangan ng basketball pero nagagawa niya ng makasabay sa mga malalakas na manlalaro. Yan naman ang sabi ni Kenji. Talagang sinira na ni Jintoki ang laro nitong si Mitsui. Tapos dinagdagan pa ito ni Todori. Lalong nawala tuloy sa focus itong si Mitsui. Ngayon, paano na kaya siya makakabawi dito? Magpapatuloy pa ba ang ganitong laro niya? O makakabawi pa ba siya? Yan naman ang sabi ni Misai. At dito na nagtatapos ang Chapter 191 ng International League.